Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon tutuloy natin insyaAllah yung Salatul Istisqa. Yung Salatul Istisqa, natalakay na nga natin, ito ay katulad ng Salatul Eid at maaaring mangyari na ito ay katulad talaga ng Salatul Eid kahit sa mga takbir nito. Ang oras nito ay katulad din ng Salatul Eid at yung lugar nito, insyaAllah. At ito nga ay paghiling ng ulan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yung nga, yung natalakay na natin yung nakaraan, yung waqtuha wa kayfiyatuha. Waqtu salatul istisqa wa sifatuha ka salatul Eid. So pareho-pareho sila ng salatul Eid sa oras nito at sa kaparaanan nito. Natalakay natin ito, di ba? So ngayon inshallah, al-khuruju ilayha. إذا أراد الإمام الخروج لها وعد الناس. Kapag ninais daw ng imam na anyayahan ng mga tao patungo sa Salatul Istisqa, ay ipapabatid niya ito sa mga tao. Yung yung verbal lang, sasabihin niya lang sa mga tao. Walang specific na paraan kung paano aanyayahan yung mga tao sa istisqa. Walang specific na paraan. At bukod pa rito, wa amarahum bitawbah, ang mga tao ay uutusan ng imam na magtawba o magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wal khuruju minal madhalim, siyempre ibabalik nila yung kung ano man yung mga nagawa nilang pang-aapi sa mga tao. Watarkut tabagod, alisin ng mga tao yung pagkamuhi nila sa isa't isa. Wattasyahon, ngayon din yung galit. Liannahu sababun fi man'il khair minallahi subhanahu. Dahil ang mga ito ay nagbabawal o maaring pipigil na dumating mula sa atin ang kabutihan mula kay Allah. Na technically itong mga ito rin mismo yung mga balakid sa pagkakatupad sa dua. So kasama na rin dito, syempre hindi na nabanggit yung haram na pagkain o pagkain na nanggagaling sa haram. Kasama yun doon sa mga madalim. Kasama yun doon sa mga madalim at kasama doon sa mga dapat na ipagbalik loob ng tao kay Allah. So mas mahalaga actually ito kaysa sa Salatul Istisqa. Kung tutuusin, mas mahalaga ang tawbah ng mga tao kaysa sa Salatul Istisqa. Ibig sabihin, kahit anong gawin nilang Salatul Istisqa, kung hindi naman sila nagbabalik loob kay Allah, walang silbi. Kasi nga, maaaring hindi tatanggapin yung kanilang dua. Pero kung sila ay nagbabalik loob kay Allah, tumihingi ng tawad kay Allah, kahit hindi sila mag-Salatul Istisqa, kung kahabagan sila ni Allah, maaaring magpapadala nga si Allah ng ulan. At isa pa, ang tawba ay wajib. At ang Salatul Istisqa ay sunnah. So, ibig sabihin, mas mahalaga ang tawba ng mga tao kay Allah kaysa sa Salatul Istisqa. So, siyempre, itong tinatalakay dito, para sa sino man na nais na magsalatul istisqa, ipapayo ito ng imam sa kanila. Yung karagdagang usapin doon sa tawbah, yung sinabi, wali annal maasi sababun sababul kahti wat taqwa sababul barakat. Ang pagsuway daw kay Allah, wal ma'siyatu sababul kahti, ito ay dahilan
ng pagkakapigil nga ng mga biyaya at ang takot kay Allah ay dahilan ng pagdating ng biyaya ni Allah. Katulad ng sinabi ni Allah sa Suratul A'raf, verse 96, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Kung ang mga tao raw ay matatakot lamang kay Allah at mananampalataya, bubuksan namin sa kanila ang mga pinto ng biyaya sa langit at sa lupa. Walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Subalit nagpasinungaling sila at pinarusahan namin sila dahil sa kanilang mga nakamit. At sinabi rin dito, ito mga sunna na gawain sa pagpunta doon sa Salatul Istisqa. Wa yatanaddafu laha wa la yatatayyab. So mainam na yung tao na pupunta sa Salatul Istisqa ay siyempre maliligo, makakapaligo. Dahil ang lahat ng Salatul Jama'a, actually, ang lahat ng Salatul Jama'a, sunna rito, umaring sinasabi pa nga ng ibang scholar, binibigyang diin, muakkada, na maliligo ka muna bago ka pumunta ng anumang Salatul Jama'a. Ito man ay sala na wajib o sala na sunna katulad ng istisqa. Kailangan mong maligo. Kailangan mong maligo, siyempre para hindi ka nakakapinsala sa katabi mo. Okay? Hindi pupunta ka sa sala na amoy kambing ka o ano pa man. Sa lahat ng sala, Jumu'ah, kusuf, ito istisqa, janaza, lalo naman yung 5 sala sa masjid, di ba? Kaya nga yung tao na nakakain ng bawang, itutukoy doon yung hilaw na bawang, maaring mapaumanhinan siya na hindi muna siya magsala sa masjid kung mag-aamoy bawang siya pagpunta niya doon sa masjid. Pero depende naman sa tao eh. Minsan may tao kahit makakain ng hilaw na bawang, hindi naman siya nag-aamoy bawang. Pero may tao kahit di naman kumain ng bawang, amoy bawang. So depende rin. Okay? So, sa lahat ng sala sa jama'a, kailangan maligo. O hindi naman wajib nga, okay? Hindi wajib. Pero pinagbibigyan diin na maligo. Pero ang pinagkaiba dito sa Salatul Istisqa, sa iba pang Salatul Jama'a, sinabi rito, wala yatatayyab. Dito, naalala ko dito, di ba sa Jumu'ah dapat nagpapabango o sa Salatul Eid? Pero bakit ito, Salatul Jama'a din? Kailangan mo maligo pero hindi ka magpapabango sa istisqa. Ang paliwanag ng mga scholar, ang hikmah dito, ikaw ay haharap kay Allah sa Salatul Istisqa na nagpapakumbaba. Kaya hindi magpapabango. Siyempre yung lalaki tinutukoy dito. Hindi siya magpapabango katulad ng pagpapabango niya sa Salatul Eid na nagpapakita siya ng saya. Sa istisqa, hindi ka nagpapakita ng saya. Nagpapakita ka ng pagpapakumbaba kay Allah. Kaya hindi ka magpapabango sa Salatul Istisqa. Ito lang yung ilan sa mga pagkakaiba ng Salatul Istisqa sa iba pang mga sala na jama'a. Hindi siya magpapabango, wala yalbisu zina, hindi siya magsusuot ng anumang alahas, singsing, relo, hanggat maaari. Li'annahu yawmu istikanatu wa khusyu'. Dahil nga ito ay araw ng pagpapakumbaba. Wa yakhruju mutawadian, at siya ay tutungo sa musalla ng istisqa na nagpapakumbaba kay Allah. Mutakhashian, so ganun din sa parehong kahulugan. Mutadallilan, lahat ng ito ay magkakasing kahulugan. Mutawadian, mutakhashian, mutadallilan, mutadarrian, lahat ng ito ay mapagpakumbaba. Ayon sa sinabi ni Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lil istisqa'i mutadallilan, mutawadian, mutakhashian, mutadarrian. Na lumabas daw si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungo sa Salatul Istisqa na nagpapakumbaba sa kanyang pananamit, sa kanyang paraan ng paglalakad,
at iba't iba pang kumbaga aspeto ng pagpunta niya doon sa Musallal Eid. Ngayon, Al-Mas'alatul Khamisa, tungkol naman sa khutbah na kasama nung Salatul Istisqa. So, ganyan sunnah ang khutbah. Yusannu an yaktubal imam fi Salatul Istisqa bi khutbatin wahidatin ba'da salah. Sunnah na magkhutbah ang imam ng isang khutbah pagkatapos ng salah. Isang khutbah, ibig sabihin, hindi na ito katulad ng Salatul Jumu'ah na dalawa yung khutbah. Di ba? Upo yung imam, tapos tatayo na naman uli siya. Actually, sa khutbatul Eid, may mga ulat na isang beses lang talaga din nagkhutbah si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At yung pangalawang khutbah niya, pumunta siya doon sa likod sa mga kababaihan at nagkhutbah doon ng pangalawang khutbah. Ganun yung kanyang ginawa. Pero dito, isa lang talaga yung khutbah. Takunu jami'atun wa syamilah, at ang kanyang khutbah ay naglalaman ng pangkalahatang mga bagay. Ya'muru fiha bit-taubah, na utusan niya mga tao na magtauba, magbalik loob kay Allah. Wa katratus sadaqah, magparami ang mga tao ng pagbibigay ng sadaqah. Warju'u ilallah, utusan niya rin ang mga tao, pangangaralan niya ang mga tao na magbalik kay Allah. Wa tarkal maasi, at ang iwan nila ang pagsuway kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yanbaghi an yuktira fil khutbati min al-istighfar. So doon sa mismong khutbah ay mainam na magparami din ng istighfar yung imam. So paano niya gagawin ito? So habang siya ay nagkukhutbah, sa sarili niya ay magsasambit siya ng istighfar, at syempre papayuhan niya rin ang mga tao na humingi ng tawad kay Allah. Wa qira'atul ayat allati ya'muru bihi. So ganun din. Magre-recite siya sa kanyang khutbah ng mga ayah na naghihimok sa mga tao na magbalik loob kay Allah, tumingi ng tawad kay Allah. Wa yukthiru min ad-du'ai bitalabil ghaythi min Allah ta'ala kaqawlihi Allahumma aghithna. At pararamihin niya ang kanyang dua sa paghingi ng ulan kay Allah sa pamagitan ng pagsasabi, halimbawa, Allahumma aghithna, katulad ng napagtibay sa mga iniulat ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim. Ngayon, bakit sa dua na ito aghithna ang sinasabi? Hindi amtir na. Di ba yung ulan, matar, sa Arabic matar? So yung ulan, tinatawag din siyang ghayth. Ang matar ay ulan na general na pangkalahatan na ulan, pero ang ghayth, ito yung ulan na nagbibigay ng pakinabang. Okay? Ulan na nagbibigay ng pakinabang at hindi nagdudulot ng pinsala. Kaya agif na yung nababanggit sa mga dua, hindi amtir na. Okay? Bagaman siyempre may mga ulat, halimbawa, kapag umulan, maaari nating sabihin, mutir na bifadlillah, dumating sa atin ng ulan o inulan tayo sa pamagitan ng biyaya ni Allah. Pero sa dua na ito, sa konteksto nito, mas tama gamitin ang salitang ghayth kaysa sa matar. O maaari ring sabihin sa dua, yung katulad ng iniulat ni Abu Dawud, Allahumma askina ghaythan mugithan, marian maria, ajilan gaira ajil, nafian gaira dar. So dito sa hadith na ito, nababanggit yung essence ng pinagkaiba ng matar sa ghayth. So dito nga, O Allah, bigyan mo kami o painumin mo kami o magpaulan ka sa amin ng ulan na may pakinabang. Ulan na kapaki-pakinabang, ulan na mabilis na darating, ibig sabihin
paagahin ni Allah ang pagdating ng ulan na ito at huwag na niyang patagalin. Pero syempre isipin nyo, di ba sabi kanina sa khutbah, huwag mamadaliin si Allah. Napangiti yung kambal. Alam ko, may ano lagi yan eh. Paano ko ba ipapaliwanag to? Magkaiba yun eh. Yung sinasabi kanina doon sa khutbah, yung minamadali mo si Allah. Kung yung bagay hindi naman kailangan madaliin, tas mamadaliin mo siya, yun yung mali. Di ba? Ito ulan, kailangan mo na eh. So dito, pwede mo nang hilingin kay Allah kung pwedeng paagahin, insyaAllah. Intindihan nyo? Ba, malulunod ka na. O sabi mo kay Allah, ligtas ka na ngayon, pwede. Pwede, insyaAllah. Pero yung kukulitin mo si Allah, gusto mo ngayon na sagutin na ako ng sister ngayon o ganun, hindi yun applicable dito. Dito kaya siya pinahintulutan na humiling ka na gawin siyang madali o paagahin ni Allah ang pagdating ay dahil kailangan mo na talaga. Okay? Nanganganib ng iyong buhay at si Allah lang ang makakatulong sa iyo sa pagkakataon nito. So pwede. Kaya pwedeng sabihin yung ajilan, gaira ajil. Ajil, ibig sabihin yung may ain, yung madali na darating, at hindi yung ajil, yung matagal darating. At yun nga, nafian, gaira dar, ulan na may pakinabang at walang pinsala. So ito yung dahilan ko bakit gaith ang tinatawag doon sa ulan na hinihiling sa istisqa. Wa ma'na marian, so dito tinukoy yung kahulugan ng marian, sahlan tayyiban. Ibig sabihin ulan na banayad, hindi yung ulan na, yun nga, yung matinding ulan, parang undoy, o parang yung katulad ng nangyayari ngayon sa Dubai, sa UAE. Grabe, binaha na sila. Parang dilubyo na yung dumating sa kanila nga eh. So yung hinihiling natin kay Allah, hindi ganun na ulan. Kumbaga ulan na banayad, insyaAllah. At ganyan din, marian, ito nga yung mukassiban, na ito ay magiging ulan na dahan-dahan, banayad, at hindi yung biglaan na parang dilubyo na. At meron isa pang dua, inulat naman ito ni Abu Dawud, inulat uli ni Abu Dawud. Allahumma anta Allahu la ilaha illa anta, antal gani wa nahnul fuqara. O Allah, ikaw si Allah na walang Diyos na marapat sambahin liban sa iyo. Ikaw ang gani, ang mayaman, ang walang pangangailangan, at kami ay mga pulubi. Anzil alayna al-ghayth. Ipababa mo sa amin ang ulan. Waj'al ma anzalta lana quwwatan wa balagan ilahin. At dulutin mo na ang anumang tubig na ipapadala mo sa amin ay magiging lakas para sa amin hanggang sa takdang panahon. So hinihiling natin kay Allah ng ulan ay magiging kapaki-pakinabang at hindi nakakapinsala, inshallah. At meron pang isang dua, yung Allahumma hawalayna wala alayna. O Allah, magpaulan ka sa paligid namin at hindi sa ibabaw namin. Ibig sabihin, yung ulan, ang maapektuhan nito yung paligid natin at hindi yung tao mismo. So yun ay mga pinahintulutan na dua at pawang may mga batayan mula sa sunnah, alhamdulillah. So yung sinabi, wanahwu dalik at iba pang mga dua na tulad nito, wa yarfa'u yadayhi, at tungkol naman sa pagtataas ng kamay sa dua ng istisqa. So ito na nga. So yung tinatalakay natin yung aralin tungkol sa khutbah. Kasi mangyayari sa istisqa, magsasalamunan ng 2 raka'a. Katulad nga sa Salatul Eid. Tapos magkukhutbah yung imam. At kapag sa dulo ng kanyang khutbah, ano ba ginagawa ng imam, ng khatib sa dulo ng khutbah? Magdudua. Ito na yung dua na sinasabi. Sunnah na itaas ang kamay sa dua sa istisqa. Actually, ang mga sunnah na pagkakataon na talagang itataas ng tao ang kanyang kamay
Ibig sabihin, masyru, isinabatas na itataas ng tao ang kanyang kamay sa dua, kasama ito yung istisqa. Kasama ito yung istisqa. Pero sa iba pang mga dua, pwedeng hindi ka na magtaas ng kamay. Pero dito, masyru ang itaas ng kamay. Lian na Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu dhalik, itong ginagawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatta kana yara bayadu ibtihi. Na itinataas si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung kanyang kamay ng mataas na mataas. Hanggang sa nakikita na ng mga tao yung kanyang kilikili. So, ibig sabihin, yung pagtataas ng kamay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mas mataas kaysa sa pagtataas ng kamay sa kunot. Alam mo yung kunot? Di ba yung kunot sa sa witir? Ganyan. Pero sa istisqa, nakataas talaga yung kamay na ganun. Ganun siyang itinataas. So nakikita na nila yung kilikili ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yarfa'un nasu aydiyahum, at tinataas din ng mga tao yung kamay nila. Lian Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma rafa'a yadayhi yastaski fi salatil jumu'ah. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ginawa niya rin yung salatul istisqa, yung du'aul istisqa, ginawa niya yung du'aul istisqa katulad ng natalakay natin nung nakaraan sa Jumu'ah. Habang nagdudua siya sa kanyang khutbah sa Jumu'ah. Tinaas yung kanyang kamay, warafa'an nasu aydihum, at tinaas din ng mga tao yung kanilang mga kamay. Wa yukthiru minas salati alan nabi, at hindi sunna na paramihin ang sala alan nabi, lian nadalika min asbabil ijaba. Kabilang sa mga dahilan ng pagkakatupad sa dua ay ang pagpaparami ng sala alan nabi. Actually, sa dua, hindi ko nabanggit yung kanina kasi nabanggit ko kanina yung yung mga adab sa dua. Pero kung doon sa mismong dua, pinakamainam na laman ng iyong dua, syempre, yung papuri kay Allah at yung sala alan nabi. Hindi mawawala yung dalawa na yun. Kaya nga sa dua, sa khutbah, yung kunut sa witir, laging meron yung dalawa na yun. Kaya nga, kumbaga sa dua sa Jumu'ah, di ba? Nagsisimula yung imam, yung khatib doon sa Allahumma salli ala Muhammad, kasi bahagi yun ng kumbaga mainam na nilalaman ng dua, inshallah. Anyway, matatalakay pa natin yung tungkol doon, inshallah. Yung bukod doon sa mga adab sa dua, ano ba ang dapat na nilalaman ng dua? Inshallah. So panghuli, al-mas'alatu sadisa, ang iba pang mga sunnah na gagawin sa salatul istisqa. An yukthiru min ad-du'ai al-ma'thur an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dalik. Sa paramihin ng tao ang kanyang dua, lalo na yung mga naiulat mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Actually, gagawin niya ito kahit kahit wala siya sa salatul istisqa. Kasi dua naman ito kahit kailan. Mag-isa ka lang, nagdudua ka, pwede. Walang problema. Wa istaqbilul qibla fi akhir ad-du'a wa yatahawwal rida'ahu. So dito, balik tayo doon sa dua ng khatib para sa dua ul istisqa. So sa kanyang dua, haharap siya sa qibla. Di ba yung yung khatib nakaharap sa tao? Ngayon kapag magdudua na siya para sa istisqa, tatalikuran niya yung mga tao para humarap sa qibla. Para humarap sa qibla. At babaliktarin niya yung kanyang rida. O ano pang damit niya na pwede niyang baliktarin. Ang pagtukoy dito ng pagkakabaliktad, hindi yung hindi yung pag naliligaw ka sa sa bundok, nababaliktarin mo yung t-shirt mo, hindi. Kung meron kang suot na balabal, kumbaga babaliktarin mo lang siya ng pagkakaayos. Yung balabal mo, yung kanan nakapatong sa kaliwa. Ang gagawin mo, yung kaliwa ipapatong mo sa kanan, sapat na yun. Sapat na yun. Hindi mo kailangan hubarin yung damit mo. Kung wala kang babaliktarin sa damit mo, suot mo, wala kang kailangang baliktarin din. Okay? Alam nga naman maghuhubad ka, tapos yung tobe mo, babaliktarin mo. Hindi. Ang tinukoy dito, yung kanyang rida o yung kanyang balabal na binaligtad niya. Anyway, sunna naman ito.
Fayaj'alul yamin ala shimal. Ito na nga, yung sinabi kong paraan ng pagkakabaligtad. Fayaj'alul yamin ala shimal, kung yung kanan nakapatong sa kaliwa, yung kaliwa ipapatong niya sa kanan. Washimalu alal yamin, ganun din babaliktarin niya kung yung kaliwa naman yung nakapatong sa kanan. Makadalika masyabahar rida kal abaa wa nahwuha. Ngayon kung meron ka ring nakapatong sa damit mo na iba pang damit, yung tinutukoy dito abaa, parang damit na nakapatong sa katawan ng tao. So pwede niya rin yung babaligtarin. Pero kung wala kang babaligtarin sa damit mo, walang problema. Damit, hindi, kasi baka isipin ng tao, wala akong babaligtarin, sapatos na lang babaligtarin ko. Walang naiulat tungkol sa sapatos. Ang naiulat yung balabal o damit talaga. Fakathabata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam hawala ilan nasi dahrahu. So yun nga, tumalikod si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga tao, wastaqbal al-qibla yadu'u. At humarap siya sa qibla na nagdudua, thumma hawala ridaahu, at yun nga binaligtad niya yung kanyang balabal. Wakila al-hikmatu minat tahwil ar-rida at tafaul bitahwil al-hali amma hiya alayhi. At ang hikma daw kung bakit binaligtad ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung kanyang balabal ay sa pag-asa na sa pamagitan ng kanilang dua ay mababaligtad ang kanilang sitwasyon. Na sa halip na tagtuyot ay darating na ang ulan na kapakipakinabang inshallah. Sa pangalawa, yusannu an yakruja ila salatil istisqa jami'al muslimin. Sunna na pupunta ang lahat. Hatta nisa was sibyan. Parang salatul Eid. Napupunta ang lahat. Kahit mga babae at mga bata, pupunta sa musallal Eid. Pangatlo, yusannu al-khuruju ilayha bi khudu. Pupunta doon ang mga tao ng tahimik. Wa khusyu at yun nga, yung pagpapakumbaba o tadallul. Ibig sabihin, tahimik silang pupunta sa salatul istisqa. Hindi yung maingay o masaya na katulad sa Eid na may nagtatakbir pa. Dito walang takbir pag pupunta sa musalla ng istisqa. Faqad karaja Nabi sallallahu alaihi wasallam lil istisqa mutadallilan, katulad na nabanggit kanina. Na tumungo nga si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa salatul istisqa na nagpapakumbaba. Number 4, yusannu enda nuzulil matar an yaqifa fi awwalihi liyusibahu minhu. At kapag dumating ang ulan, maaring darating ang ulan, doon mismo, nandun pa kayo sa sala ng istisqa o nakauwi na kayo, kapag dumating na ang ulan, mainam na tumigil ang mga tao para maulanan sila. Para maulanan sila, habang nagdudua, Allahumma sayyiban nafian, o Allah, gawin mo itong mabiyayang ulan. Na ang sayyib na tinutukoy dito, al-munhamir, al-mutadaffit, na yun nga, yung patak, o kumbaga pumapatak na ulan, wa yaqulu mutirna bifadlillahi wa rahmatihi, ito yung sinabi ko kanina, maaaring sabihin, dinatnan tayo ng ulan sa biyaya ni Allah at kanyang habag. At panlima, wa idha kathura al-matar, at kapag masyado namang dumami yung ulan, wala talagang kaligayahan yung tao. Kasi yung wala pang ulan, nagdua siya na umulan, ngayong marami naman yung ulan. So maaring yung tao ay matatakot naman, mangangamba na mapipinsala siya ng ulan o ng tubig, ng baha, halimbawa. Wakifa minad darar, at natakot siya sa pinsala ng sobrang ulan. Pwede naman. Pwede ka rin magdua kay Allah na tumigil ang ulan. Yusannu an yakul, Allahumma hawalayna wala alayna. Ito rin sinabi ko rin kanina na dua. O Allah, magpaulan ka sa paligid namin at hindi sa ibabaw namin. Allahumma ala dahrati wal aqam wa butunul awdiyah wa madabitus syajar. O Allah, magpaulan ka doon sa mga ilang na lugar, sa mga lambak at sa ugat ng mga puno. Nga, yung tinutukoy dito na durab, aljibalus sigar, sa mga burol. So yun din, hinihiling natin kay Allah na doon siya magpaulan sa mga bundok, sa mga burol, sa mga gubat. Yung akam, ang tinutukoy dito, yung tal, yung lugar na
Ano ba yung tal? Eksaktong tal, maring yung patag. Wahuwa majtama'a minal hijara fi makanin wahid. At ito daw yung tal, dito pala yung kahulugan niya. Ito yung kung saan natitipon daw yung mga bato sa isang lugar lamang. So, maaaring ito ay patag o maaaring ito ay mabundok din na lugar, subalit mabato, alhamdulillah. Nainihiling natin kay Allah na doon na niya pabagsakin ang ulan at hindi sa mga tao nang hindi sila mapinsala, inshallah. So, ito yung Salatul Istisqa. At yung susunod, inshallah, tatalakayin na naman natin yung Salatul Kusuf, yung sala sa eclipse, inshallah. So, dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.